Chapter 34. Sa sobrang bilis ng paglipas ng araw, hindi ko na namalayan pa na unti-unti na akong nasanay sa kung anong buhay meron ako ngayon. Hindi nagkulang ang tunay kong ama sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Lahat ng bagay na akala nito makakapagpasaya sa akin ibinibigay niya. Halos tabunan ako nito ng mga material na bagay na kung tutuusin hindi ko naman hilig. Katulad na lang ngayon. Naabutan ko ito sa loob ng aking kwarto na kakatapos lang ay latag sa kama ko ang mga bagong pinamili niya sa akin. Bagong mga regalo niya sa akin na milyon-milyon ang halaga. Dad, ano na naman po ito? Bakit kailangan niyo pa po akong bilhan ng mga ganito? Itatago ko lang naman ang mga iyan eh. Hindi ako mahilig gumamit ng mga ganitong bagay. Angal ko kay Daddy. Kakalabas ko lang ng banyo at ito kaagad ang aking naabutan. Malaking bouquet ng roses na nakalatag sa kama ko at halos punuin ito ng iba't ibang hugis na nakabukas ng box na may laman sa loob ng nagkikislapang alahas. Tuwing umaalis ito ng bahay, asahan na talaga na pag-uwi nito may dala itong pasalubong para sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na tama na dahil hindi ko naman kailangan ang mga iyon. Pero sadyang makulit talaga ito. Palagi nitong sinasabi sa akin na babawi siya sa mga panahon na hindi niya ako nakasama. Hindi ko naman akalain na halos ibigay niya na sa akin ang lahat. Lalo na pagdating sa mga material na bagay. Kulang pa nga ito anak. Napakatamad mo kasing sumama sa akin kapag niyaya kitang mamasyal kaya pinamili ko na lang ang alam kong magugustuhan mo. Sagot nito, napapailing naman akong tinitigan isa-isa ang mga bagong pinamili nito para sa akin. Sa bagay, tama ito. Hindi ko nga din maintindihan ang sarili ko. Simula nang dumating ako dito sa Netherlands, tamad na tamad akong lumabas. Siguro dahil hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang sama ng loob na naranasan ko sa Pilipinas. Ang tuluyang pagtakwil sa akin ng mga Sebastian at ang paglayo ko kay Charles. Kahapon ang dala naman ni Daddy ay iba't ibang klaseng luxury bags. Bigla na lang din may dumadating dito sa bahay na iba't ibang design ng mga damit at sapatos. Basta lahat ng maisipan nito na alam niyang kailangan ko ibinibigay niya kaagad sa isang pitik lang. Kahit anong pidgel ko hindi talaga nakikinig. Hayaan ko na lang daw dahil masaya daw siya sa ginagawa niya. Tsaka na daw ako yumangal kapag wala ng space ang walk-in closet ko. Mukhang ganoon na nga siguro ang mangyayari nito. Sasanayin ko na lang siguro ang sarili ko na halos araw-araw nakakatanggap ng regalo mula kay Daddy. Ito yata ang paraan niya para ipakita sa akin na mabuti siyang ama. Ilang beses din itong nabanggit sa akin na maiksi na lang daw na sandali ang itatagal niya dito sa mundo kaya dapat ay enjoy namin pareho na magkasama kami. Gusto daw niyang sulitin ang mga araw na kasama niya ako bilang anak niya na matagal na noalay sa kanya. Well, marami yatang pera si Daddy at gusto niyang gastusin lahat sa akin kaya ayos lang din. Itatago ko na lang ang mga ito at baka mapakinabangan ko naman sa hinaharap. Gagawin ko na lang sigurong collections. May mga pagkain din akong dala. Mga Filipino foods. Bumaba ka muna para makakain ka. Aalis ulit ako dahil may kikitain ako sa labas. Ikaw na muna ang bahala dito iha. Column ni Daddy sa akin. Kaagad naman akong tumanggo at mabilis akong lumapit dito at hinalikan sa pisngi. Nakangiting lumabas ito ng kwarto ko, liling-iling naman ako habang pinagmamasdan ang mga pasalubong nito sa akin. Mukhang magiging abala na naman ako sa pagliligpit ng mga ito. Kung bakit naman kasi kailangan niya pang ailatag ang mga ito sa kama. Hindi ko maiwasan na sipatin ng tingin ang mga alahas. Sa bagay, ang gaganda nga naman talaga. Kinuha ko pa ang isang set na may kulay pink na bato at sinipat ng tingin. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Kahit hindi ako magtatrabaho sa tanang buhay ko kaya ko sigurong mabuhay ng masagana sa pamamagitan ng mga alahas na bigay ni Daddy. Mayaman din naman ang mga Sebastian at naibigay din nila sa akin lahat ng mga pangangailangan ko. Pero mas hamak na mayaman ang tunay kong ama. Kayang-kaya niya kasing ibigay ang mga bagay na hindi ko naman kailangan. Muling sumagi sa isip ko si Charles. Hindi ko maiwasan na muling makaramdam ng lungkot. Halos 2 buwan ko na siyang hindi nakikita pero sariwa pa rin ang sugat na nararamdaman ng puso ko. Kahit anong gawin kong pilit na iwaglit siya sa isip ko hindi ko magawa. Dali-dali kong iniligpit ang mga set ng alahas na nasa kama ko. Mabilis kong inilagay ang mga iyon sa jewelry cabinet na nasa walk-in closet ko.
Siguro, mula ngayong araw, sasanayin ko na ang sarili ko na gumamit ng mga alahas. Sayang naman kasi kung buburuhin ko lang ang mga iyan dito sa cabinet. Pagkatapos kong maayos ang lahat ng dapat ayusin, mabilis akong nagbihis ng makapal na outfit. Balak kong maglakad-lakad sa labas dahil nag-uumpisa na ang winter season dito sa Netherlands. Gusto ko din mapagmasdan ang mga nagagandahang halaman na alagang-alaga ni Daddy sa paligid ng bahay. Dumaan muna ako ng kusina para tingnan ang sinasabi ni Daddy na binili nitong mga Filipino foods para sa akin. Hindi naman ako nabigo dahil nakita ko kaagad ang mga ito na maayos na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Isa-isa ko pang binuklat ng mga iyon at napatikip pa ako ng aking ilong nang maamoy ko ang mga pagkain. Shit! Bakit ang baho naman? Panas na ba? Hindi ko maiwasang sambit. Mabilis akong napatakbo ng banyo dahil pakiramdam ko ang may kung anong bagay ang gustong ilabas ang sikmura ko. Francine, what happened? Narinig ko pang sigaw ni Dominic. Hindi ko na ito pinansin pa. Tuloy-tuloy akong pumasok sa loob ng banyo at samuka ng samuka. Naramdaman ko naman ang pagsunod ni Dominic sa akin at tahimik ako nitong pinapanood. Ano ba ang nangyayari kay Daddy? Bakit siya bumili ng mga sira na pagkain? Sambit ko pa kay Dominic nang mahimasmasan ako. Habol ko ang aking paghinga at tagaktak ng pawis ang noo ko dahil matinding pagsusuka. Anong sabi mo? Binilhan ka ng sira na mga pagkain ni Grandpa. Bakit gusto ka ba niyang lasunin? Tanong ni Dominic sa akin. Ngali-ngali ko naman itong batukan. Mabuti na lang at mabilis itong tumalikod sa akin at naglakad patungo sa mesa kung saan nakalagay ang mga pagkain na pasalubong ni Daddy para sa akin. Napansin ko pa na binuksan nito ang isa sa mga Tupperware. Sumandok ng pagkain at direkong isinubo. Paulit-ulit niyang ginawa iyon na parang hindi man lang nito inalintana ang sinabi ko sa kanya kanina na mabaho ang mga pagkain na dala ni Daddy. Hindi naman panas Ang sarap pa nga wika pa nito sa akin at umupo pa sa mesa. Hinalungkat ang laman ng paper bag at isa-isang inilabas ang mga Tupperware na may lamang mga pagkain. Hindi ko naman maiwasan na magtaka at dahan-dahan na lumapit kay Dominic na noon nag-uumpisa ng lunch-on ang mga pagkain na dapat ay para sa akin. Magpa-check up ka Kyle, baka mamaya buntis ka lang Casual na wika nito sa akin. Nagulat naman ako. Hindi ko inaasahan na sa mismong bibig pa ng loko-loko kung pamangkin maririnig ang salitang iyon. Ha? Buntis? Mahina kong tanong. Pakiramdam ko biglang nanayo pati ang mga balahibo ko sa batok. Bakit nga ba hindi ko naisip ang tungkol sa bagay na ito? Yes, walang imposible iyon. Sa mga simptomas na ipinapakita mo ngayon sigurado akong buntis ka. Sagot pa nito kasabay ng pagsubo. Sarap na sarap ito sa kanyang kinakain. Natameme naman ako kaya napalingon ito sa akin. Haste sa hitsura mo ngayon, sure talaga akong buntis ka Pabibilan na lang kita ng PT sa isa sa mga tauhan ko, muling wika nito. Tulala na akong napatitig kay Dominic. Paano nga kung buntis ako? Natutop ko pa ang aking bibig nang maalala na simula nang dumating kami dito sa Netherlands, hindi na ako nagkakaroon ng monthly period. Binaliwala ko lang iyon sa pag-akala na normal lang iyon dahil sa magkaibang klima ng Pilipinas at Netherlands. Naloko na. Talagang binuntis ka pa ng hayop na Charles Sebastian na iyon. Narinig ko pang wika ni Dominic. Napakurap-kurap ako na muling naton ang atensyon sa kanya. Parang gusto kong maiyak sa hindi malamang dahilan. Sapo ang medyo may kalakihan ko ng tiyan, dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Kaagad kong natano si Dominic at ang kaibigan nitong si Doc Denver na mukhang kaka-rating lang galing Pilipinas. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan kaya tumikim muna ako para makuha ang kanilang atensyon. Oh Preggy Francine, mabuti naman at bumaba ka na. Remember, Doc Denver, yung sa DNA clinic na hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin ni Dominic, kaagad ko na itong sinagot. Yup, nice to meet you again Doc, nakangiti kong wika kay Doc Denver. Malapad naman ang ngiting sinipat ako nito ng tingin. So talagang dito nyo na gustong mag-settle down sa Netherlands. Wala na ba kayong balak na bumalik ng Pinas? Nakangiti nitong sagot. Naupo muna ako sa katapat nitong sofa bago sumagot. Well, hindi naman sa ayaw. Sa ilang buwan na pananatili ko dito sa Netherlands, may feeling ako na mas masaya pa rin manirahan sa Pinas. Sagot ko. So, may possibility na tatanggapin nyo ang offer ko na business venture.
Balita ko may balak kang maging doctor din someday. I think this is the right time para makipag-tie up ka sa akin. I need someone na pwedeng mag-invest sa balak kong hospital na itatayo sa Pilipinas, nakangiting sagot ni Doc Denver sa akin. Napasulyap muna ako kay Dominic bago sumagot. Matagal pa iyon. Next year ko pa balak na bumalik ng school para mag-aral ng medicine. Ilang taon pa ang bibilangan bago ako maging doktor. Wala kailangan ko munang mailabas itong nasa sinapupunan ko bago ako makakilos ng maayos. Sagot ko. Kaagad naman sumagot si Dominic. Much better ngayon pa lang, planuhin mo na. Ang pagpapatayo ng hospital ay hindi naman agad-agad iyan. Permits and construction aabutin ka na ng ilang taon. Kung mag-aaral ka next year sakto pagka-graduate mo baka kaka-operate lang din ng hospital. Iyon kung papasan talaga ang construction at pag-aayos ng mga permits. Sagot naman nito. Natigilan naman ako, oo nga pala. Hindi naman agad-agad. Kung sa pera naman wala namang problema. Ilang beses na din akong sinabihan ni Daddy na susuportahan niya lahat ng gusto ko. Walang problema sa budget kung tutuusin kaya kung magpatayo ng sarili kong hospital kung gustuhin ko, pero baka mahirapan lang din naman ako kung suluhin ko lalo na at wala akong kahit na anong experience pagdating sa mga ganitong bagay. Babalik ako next week ng Pinas. Kailangan ko lang ang confirmation mula sa iyo at ako na ang bahala, nakangiting wika naman ni Dominic. Napatitig ako dito bago sumagot. Are you sure? Baka mamaya rereklamo reldamuhan mo na naman ako na masyado ka ng busy para sa mga ganitong bagay, sagot ko naman. Natawa naman ito. May kambal sa sinapupunan mo at ibig sabihin dadagdag sila sa pamilya natin. Baka sila din ang maging susi para kumalat ang lahi natin hindi lang sa Pilipinas pati na din sa buong mundo. At least, may magandang nangyari din sa kakaiyak mo at pagpapabuntis sa lintik na Charles na iyon. Sagot nito sa akin. Mukhang nag-uumpisa na naman ang Dominic na ito na asarin ako. Inirapan ko lang ito at muling itinon ang atensyon kay Denver. Kailangan ba talagang sabihin sa akin ng harap-harapan ang tungkol sa bagay na ito? Hindi ba pwedeng itikom na lang niya ang bibig niya at maging masaya na lang dahil ilang buwan na lang ang bibilangan may 2 buhay ang dadagdag sa paubos na naming lahi? Okay, thank you so much Doc Denver. Asahan ko na magiging maayos ang magiging outcome ng project na ito sa lahat naman ng mga kailangan pagdating sa mga legalities at mga papeles si Dominic na lang muna ang kausapin mo. Wala pa akong time sa mga ganitong bagay. Isa pa ayaw ko din from time to time may mang-iisturbo sa akin lalo na kapag mag-start na ang studies ko. Wika ko kay Denver. Kaagad naman itong tumanggo sabay lahad ng kamay sa harap ko. Deal, asahan mo MS France. Hindi ka mabibigo sa negosyong ito. Sisiguraduhin ko na makikilala ang hospital na itatayo natin hindi lang sa Pilipinas kundi pati na din sa ibang bansa, nakangiti nitong sagot. Tumanggaw naman ako sabay tayo at nakipag-shake hands na sa kanya para tuluyan ng selyuhan ang deal namin. Kayo na ang bahala dito. Aasahan ko na pagka-graduate ko at pag-uwi ng Pinas may hospital na akong makikita at mapagtatrabahuan. Mauuna na ako, wika ko naglakad palayo sa kanilang dalawa. Mabuti na lang at nandyan si Dominic. Hindi ko na kailangan pang umuwi ng Pinas para isakatuparan lahat ng plano ko. Nitong mga nakaraang araw, nirealize ko na wala akong balak na magtagal dito sa Netherlands. Masyadong malungkot ang buhay dito at kahit gaano pa kasakit ang naranasan ko sa Pinas, naisip ko na masaya pa rin mamuhay doon. Na-realize ko din na wala akong balak na palakihin ang inga anak ko sa bansang ito. Dugong Pinoy ang mga anak ko kaya dapat lang sa Pinas sila lumaki. Suportado ako ni Daddy sa ganitong desisyon kaya walang dapat na ipag-alala. Kanina pa ako lumalangoy dito sa pool habang lumilipad ang isipan ko. Ilang buwan na ang nakalipas pero sariwa pa rin sa puso ko ang sugat dulot ng pagkabigo ko kay Francine. Hanggang ngayon hindi pa rin siya naaalis sa isipan ko. Akala ko hindi na ako makakabangon pa sa kinasadlakan kong kalungkutan. Pero dahil hindi ako sinukuan ni Mama Ashley, heto ako ngayon. Pinipilit ang sarili ko na bumalik sa dati ang lahat. Pinipilit ang sarili ko na ayusin ang buhay ko. Iwas alak na din muna ako ngayon. Ilang beses na akong sinabihan ng doktor ko na kapag ituloy ko pang magpakalunod sa alak baka unang bibigay ang liver ko. Baka nga mapaaga ang kamatayan ko na siyang iniyakan nila Mama Ashley at Trixie.
Nakiusap sila na ayusin ko ang buhay ko. Ilang beses din nilang sinabi sa akin na hindi pa katapusan ng mundo. Habang may buhay may pag-asa at baka may chance pa na muling mag-cruise ang landas namin ni Francine. Yes, si Francine, nasaan na kaya siya? Wala na akong balita sa kanya. Kahit nga sa Dominic na iyon wala na din akong balita. Ilang beses na tumambay ang mga kaibigan ko sa bar nito at nagtatanong-tanong sa kinaroroonan ni Dominic sa ilang staff pero wala silang nakuhang matinong sagot. Sa sobrang pagiging private na tao ni Dominic mahirap daw talaga itong hajilapan. Wala ding makuhang matinong impormasyon ang mga investigador na binayaran ko para malocate ang taong iyon. Para sana mahanap si Francine dahil alam kong hawak niya ito. Hawak niya ang babaeng mahal ko at natatakot ako na baka kung ano na ang ginawa ni Dominic sa kanya. Baka napahamak na siya kaya parang bula na lang siyang biglang naglaho. Kuya, nasa living room si Ate Mika, gusto ka daw niyang makausap. Nagulat pa ako nang biglang nagsalita si Trixie. Nakatayo ito sa gilid ng pool habang nakasunod ang tingin sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Ilang buwan ko nang hindi nakikita si Mika at hindi ko maisip kung ano ang kailangan nito sa akin. May balak na naman ba siyang kulitin ako tungkol sa kasal namin? Nandito na naman siya porket maayos na ang kalagayan ko. Sisirain na naman ba niya ang araw ko? Pakisabi sa kanya na sa garden ko siya kakausapin, sagot ko kay Trixie. Tumitig muna ito sa akin bago dahan-dahan na tumango at mabilis naglakad papasok ng mansion. Nasundan ko na lang ito ng tingin, alam kung nag-aalala din si Trixie sa kalagayan ng kaibigan. Hindi man ito nababanggit, alam kong miss na din ito si Francine. Ano nga ba ang pwede kong gawin para malocate ito? Nasaan na siya? Malalim akong napabutong hininga at nagpa siya ng umahan sa pool. Kahit papano alam ko sa sarili kong unti-unti nang bumalik sa dati ang katawan ko. Ilang linggo pa ang bibilangan at balik negosyo na ako. Na-realize ko din kasi na kailangan kong maging abala para kahit papaano hindi ako tuluyang mabaon sa depression. Mabilis kong isinuot ang aking bathrobe at tumutulo pa ang basa kong buhok na naglakad patungong garden. Hindi naman ako naghintay ng matagal dahil kaagad kong napansin ang pagdating ni Mika. Nagulat pa ako nang matitigan ito. Hindi ako makapaniwala. Bakit ang laki ng tiyan niya? Buntis ba ito? Kung ganoon, sino ang ama? Kumusta ka na, Charles? Tanong nito sa akin. Napakurap ako ng makailang ulit bago muli itong sinuyod ng tingin mula ulo hanggang paa. You're pregnant. Iyan ba ang dahilan kaya nagperso ka na may kasal tayo? Malamig kong tanong. Tinitigan ko ito sa mga mata at kaagad naman itong napayuko. Sorry. Sagot nito. Naikuyong ko naman ang aking kamao. Sorry. For what? Sa pagsira mo sa buhay ko. Sa pagpapaikot mo sa aming lahat pati na din sa mga magulang ko. Tanong ko sa kanya. Kaagad kong napansin ang pagpatak ng luha nito sa mga mata. Charles, alam ko kung gaano kalaki ang nagawa kong kasalanan. Alam kong naging selfish ako. Huwag kang mag-alala, hindi na i-registered ang kasal natin. Malaya ka pa rin. Nandito ako para personal na humingi ng kapatawaran sa iyo. Sa lahat-lahat sa pag-amit ko sa pangalan mo at pagtanim sa isipan ng pamilya ko na ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko. Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapangisi. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Mika? Akala mo ba makakatulong ang sorry mong yan para maibalik ang mga nangyari na? Akala mo ba ganoon lang kadali para makalimutan ang lahat ng mga ginawa mo? Sagot ko. Napayuko ito kasabay ng paghikbi. Ako ang itinuro mong ama sa pinagbubuntis mo para mailayo ang pamilya mo sa kahihiyan. Nagpanggap pa ang daddy mo na may sakit siya. Hanggat nawawala si Francine, hinding-hindi ko maibibigay ang kapatawaran na hinihingi mo, malamig kong muling wika. Muling bumalatay ang lungkot sa mga mata nito pero hindi ko na pinansin pa. Mabilis ko na itong tinalikuran. Are you ready? Napapitlag pa ako nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Nandito ako sa living room habang isa-isang tinitingnan ang mga gamit na dadalhin namin pauwi ng Pinas. Ang bilis lumipas ng araw. Halos isang taon na pala ang mabilis na lumipas pagkatapos kong maipanganak ang kambal at sa loob ng isang taon na iyon wala akong ginawa kundi ang pilitin na I-enjoy ang sarili ko kung anong meron dito sa Netherlands. Habang lumilipas ang araw unti-unti kong nare-realize na hindi ako para sa bansang ito.
Araw-araw kong namimiss ang bansang Pilipinas kaya kinausap ko si Daddy na kung pwede umuwi na lang muna kami ng mga baby sa Pinas at doon ko na lang ipagpapatuloy ang pag-aaral ko ng doctorate. Mas mabilis pang mag-asikaso ng mga papeles. Pwede kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa school na pinapasukan namin noon ni Trexie pero nagpasya akong lumipat na lang sa ibang school. Eskwelahan na malayo sa anino ng mga Sebastian. Aaminin ko sa aking sarili na hindi pa ako ready na muli silang makaharap. Hind pa sapat ang mahigit 1 taon para maghilam ang sugat sa puso ko. Wala din akong balak na ipaalam sa kanila na may anak kami ni Charles. Hindi na kailangan lahat ng iyon dahil ayaw kong makasira ng isang relasyon. Isa pa kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Isa pa sa mga dahilan kung bakit napagpasyahan kong umuwi muna ng Pilipinas dahil maraming dapat asikasuhin pagdating doon. Partikular na sa mga negosyong dapat bigyang pansin. Ilang beses na akong pinaparinggan ni Dominic na kailangan niya ang tulong ko sa pagpapalakad ng negosyo. Nakikinita ko din kasi sa kanya na mas gusto niyang magstay din ng Pinas. Hindi niya lang masabi-sabi kay Daddy. Majority sa mga negosyo ng De La Fuente ay nasa Pilipinas. Kailangan ko din magpursige para matutunan na hawakan ang mga iyon. Wala namang ibang magmamana sa mga iyon kundi ako lang dahil may mga sarili na ding negosyo na hawak si Dominic. Mga negosyo na namanan niya sa namayapa kong kapatid. Mukhang hindi naman siguro ako maging full-time doctor kung sakaling matapos ko ang kursong iyon. May mga bagay na dapat kong mas i-priority. Pero ayos na din iyon, ang importante lang naman sa akin ay matupad ang pangarap ko mula noong bata pa. Ang maging isang lisensyadong doktor. Magagamit ko din naman siguro ang kursong iyon sa aking pamilya. Personal kong aasikasuhin ang health ng lahat ng mga mahal ko sa buhay, hindi ko maiwasang mapangiti habang isa-isang tinitingnan ang mga gamit na kailangan namin dalhin. Partikular na ang mga gamit ng mga anak ko. Mula vitamins hanggang sa gatas, sinigurado kong kumpleto iyon. Malaki ang tiwala ko sa mga yayas nila pero kailangan ko pa din i-double check iyon para makasiguro. Walang dapat kaligtaan dahil hindi magkalapit na bansang Pilipinas at Netherlands. Dad, I am so happy dahil nagpasya na din kayong sumama sa akin pabalik ng Pinas. At least hindi kayo mamimiss ng kambal, nakangiti kong wika kay Daddy. Nakabihis na din ito at baka sa mga mata nito ang excitement sa muling pag-apak sa bansang minsan niya nang isinumpa. Kung hindi lang sa mga apo ko nung talagang bumalik pa ako ng bansang iyon. Kaya lang hindi naman pwedeng magpaiwan ako dito. Nasanay na akong kasama kita anak pati na din ang 2 kong apo. Nakangiti nitong sagot. Natatawa naman akong humawak sa braso nito bago nagsalita. Si Daddy talaga. Hindi nyo naman pwedeng pilitin ang sarili nyo kung ayaw nyo talaga. Kung mas masaya kayo dito Dad, dalawin na lang namin kayo palagi. Sagot ko. Pabiro naman ako nitong pinandilatan. Abat hindi na natapos pa ang sasabihin ni Daddy nang pareho naming narinig na pag-ingit ng isa sa mga kambal. Kaagad ko naman napansin ang pack-arga ng isa sa mga yayas nila at inihihili. Kaagad ko naman itong kinuha sa kanya at naglakad papuntang sofa para i-breastfeed. Siguro gutom na kaya nagising ito at umiyak. Private jet ang sasakyan namin pagbalik ng Pinas at alam kong hindi naman mahihirapan sa biyahe ang kambal. Mga certified nurses ang mga yayas nila kaya malaki ang maitutulong nila para mapabuti ang kalagayan ng kambal. Hindi mo kailangan magpaka-stress pagdating ng Pinas. Malaya mong gawin lahat ng gusto mo Francine, huwag mong isipin ang mga apo ko. Ako na ang bahala sa kanila, nakangiting wika ni Daddy. Nakaupo ito sa medyo hindi kalayuan sa akin at abala sa kanyang cellphone. Dad, naipaliwanag na po ni Dominic sa akin ang responsibilidad ko bilang isang De La Fuente. Huwag po kayong mag-alala, kayang-kaya ko po lahat ng iyon na hindi napapabayaan ang kambal. Nakangiti kong sagot habang sinisipat ng tingin ang kamay ni Baby Kobe. Lalaki ito pero napansin ko na mas iyakin ito kumpara sa kakambal niyang babae na si Butter. Nag-aalala lang ako, hindi pa nga tuluyang nakabalik ng Pinas, mukhang kung ano-ano na ang inyaatang sa balikat mo ng Dominic na iyon. Huwag kang makinig sa kanya. Marami tayong mga tao na pwedeng pagkatiwalaan sa mga negosyo natin. Pwede kang mamuhay ng katulad ng dati pagbalik natin ng Pinas anak. Sagot nito, hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Alam kong kaya ito sinasabi ni Daddy ngayon dahil ayaw nitong ma-stress ako.
Gayunpaman, pipilitin kong gampanan kung anuman ang tungkulin ko sa pamilya namin. Isa akong De La Fuente at dapat matuto akong kumilos na ayon sa status ko sa lipunan. Ngayong pauwi na kami ng Pinas, umaasa ako na magiging maayos din ang lahat. Babalik ako ng Pinas hindi lang para sa akin, kundi pati na din sa kambal. Dapat lang natalikuran ko na ang buhay ko noon alang-alan kay Daddy at sa mga anak ko. Hindi naman nagtagal, dumating na din sa wakas sila Dominic. Kaagad kaming bumiyahe ng airport dahil naghihintay na sa amin ang private jet na pag-aari ng pamilya para sakyan namin pabalik ng Pinas. Nagiging maayos naman buong biyahe. Ligtas kaming lumapag sa International Airport ng Pinas. Comfortable naman ang kambal at mukhang hindi naman nahirapan sa biyahe. Siguro dahil sanay ang mga yayas nila kung paano sila aljan. Pagkababa pa lang namin ng private jet, kaagad na kaming pinalibutan ng mga bodyguards ng pamilya hanggang sa ligtas kaming nakasakay ng kotse. Inaasahan ko na ang ganitong senaryo. Kung sa Netherlands malaya akong nakakaalis ng bahay na walang kasama iba na dito sa Pinas. Dapat ko nang sanayin ang aking sarili na may bubuntot-buntot sa akin kahit saan ako magpunta. Isa ito sa mga kondisyon nila Daddy at Dominic bago nila ako tuluyang pinayagan na bumalik ng bansa. Sa bahay kung saan dating pinagdalhan sa akin ni Dominic kami dumireko. Mas pabor sa akin iyon dahil at home na ako sa lugar na ito. Malawak ang paligid at gusto kong doon lumaki ang mga anak ko. Magpapagawa na lang siguro ako ng playground ng kambal dahil balak kong limitahan ang exposure nila in public. By the way, balak namin na bigyan ka ng welcome party sa mga susunod na araw. Ito na din siguro ang time na makilala ka ng lahat ng mga taong nasa paligid ng pamilya natin bilang bunso kong anak. Maya-maya wika ni Daddy. Nagulat naman ako. Ibig niyo pong sabihin ipapakilala niyo po ako sa publiko? Tanong ko. Yes, iyan ang dapat, Francine. But don't worry, we will make sure na magiging private pa rin ang pang-araw-araw mong mga kilos. Sagot nito. Pero Dad, I think hindi na kailangan. I mean, hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko nang magsalita si Dominic. Kailangan ito, Francine. Sooner or later hahawak ka din ng negosyo at ngayon pa lang dapat kilala ka na nilang lahat. Don't worry, mananatiling private ang tungkol sa mga anak mo. Tsaka na natin sila ilalabas sa publiko kapag ready na sila, wika nito. Hindi na ako nakaimik pa. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Mukhang nakaplano na pala ang lahat. Maaga pa lang nakagayak na ako. Balak kong pumunta sa dating pinapasukan kong school para kunin ang records ko. Although Sebastian pa ang gamit kong apelyido sa mga records na iyon pero magagawan naman ng paraan. Ika nga ni Dominic, walang imposible sa mga De La Fuente. Nakapag-inquire na ako sa school na gusto kong pag-transferin pero kailangan ko pa rin makuha ang records ko sa dati kong school para naman hindi na ako bumalik sa umpisa. Iki-credit na lang ang mga nakuha ko ng units at malaking tulong iyon sa akin. Dad, alis muna ako. Kayo na po muna ang bahala sa kambal. Column ko kay Daddy. Naabutan ko ito sa living room na abala sa kakakabasa sa mga newspaper na nasa harap niya. Tumingin muna ito sa akin bago tumanggo. Don't worry, ako muna ang bahala sa mga apo ko habang wala ka. Nakangiti nitong sagot. Kaagad naman akong nagpasalamat at humulik muna sa pisngi nito bago tuluyang naglakad palabas at direkong sumakay ng kotse. Kaagad kong sinabi sa personal driver ko kung saan kami pupunta. Magalang itong tumanggo sa akin bago binalingan ng mga bodyguards na sasama sa amin ngayon. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin dahil sa nasabi ko na ito na ang bago kong buhay. Hindi ko pwedeng takasan ang pagiging De La Fuente. Mabilis kaming nakarating ng school. Kaagad akong bumaba ng kotse at banilinan lahat ng mga kasama ko na huwag na nila akong sundan dahil babalik naman kaagad ako. Isa pa, walang magtatangka na kumidnap sa akin dito no. Malungkot akong napangiti habang inililibot nagtingin sa paligid. Sayang ang halos 2 taon na inihinto ko sa pag-aaral. Maghihintay pa ako ng ilang buwan bago ulit makakapasok ng eskwelahan. Maaga akong mag-e-enroll sa school na gusto kong lipatan para wala na akong iisipin pa. Muli kong naalala si Trexie. Kumusta na kaya siya? Nandito kaya siya ngayon sa school? Namimiss din kaya niya ako? Ipinilig ko ang aking ulo at nagpa siya ng dumireko ng registrar office.
Sa Netherlands pa lang nakipag-coordinate na ako sa kanila na kukunin ko ang aking records dahil ta-transfer ako sa ibang school. Pipick upan ko na lang ang mga kailangan kong documents at didireko na ako sa school kung saan gusto kong mag-aral para makapag-enroll na. Miss Sebastian, kaagad na wika sa akin ng staff pagkakita sa akin. Kaagad akong tumango. Welcome pa rin naman kayo sa school na ito kung sakaling gusto nyo pang bumalik. Magaganda ang grades nyo at nagulat halos lahat ng mga professor mo sa biglaan mong hindi pagpasok, nakangiting wika nito sa akin. Friendly naman ang staff na nag-assist sa akin kaya kaagad ko din itong ngintian. May mga bagay po kasi na dapat isaalang-alang. Sige po, kapag hindi ako masaya sa bagong school na papasukan ko, babalik po ako dito sa inyo. Sagot ko, nakangiti itong tumango at iniabot na sa akin ang mga documents na kailangan ko. Mabilis akong lumabas ng registrar office. Habang naglalakad pabalik ng parking area hindi ko maiwasan na muling ilibot ang tingin sa paligid. Malungkot akong napangiti habang pinagmamasdan ng mga nagkalat na mga estudyante sa paligid. Sa loob ng mahigit isang taon ang laki na nang ipinagbago ng buhay ko. Hindi na ako katulad ng dati na ang tumatakbo sa isipan lang ay kung paano ko maipasa ang lahat ng subjects ko. Mahahati na ang atensyon ko sa maraming bagay at gagawin ko ang lahat para makakayanan ang lahat ng ito. Francine, pagkaliko ko sa isang pasilyo narinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napalingon ako at hindi ko maiwasang magulat nang mamukhaan ko si Trixie. Nakangiti itong naglalakad palapit sa akin. Ikaw nga, sa wakas, nagpakita ka din. Kumusta ka na? Ang tagal mong hindi nagpakita ah. Kaagad na tanong nito habang mabilis na naglalakad palapit sa akin. Para naman akong napako sa aking kinatatayuan. Bumalik lang ako sa huwesiyo nang maramdaman ko ang mahigpit na pagyakap nito sa akin. Trixie, mahina kong sambit. Naramdaman ko pa ang kaagad na pagtulo ng luha sa aking mga mata kaya pa-imple ko yung pinunasan. Hindi pwedeng makita ako nitong umiiyak. Franz, saan ka ba nagpunta? Bakit hindi ka na nagpakita sa amin? Tanong nito kasabay ng pagkalas sa pagkakayakap sa akin. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha sa mga mata nito kaya hindi ko na din napigilan pa ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sorry, hindi mo na kailangan pang itanong sa akin ang tungkol sa bagay na iyan. Alam mo naman siguro ang dahilan, di ba? Sagot ko sa kanya. Kaagad kong napansin ang biglang pagseryoso nito. Lumingalinga muna ito sa paligid bago nagasalita. Is it because of what happened between you and Kuya Charles? Sagot nito, malungkot naman akong napangiti. Ayaw ko nang pag-usapan pa ang tungkol dito. Gusto ko nang kalimutan ang lahat, sagot ko sa kanya. Saglit itong natigilan at marahan pa itong napabuntong hininga. So, kumusta ka na ngayon? Saan ka na tumutuloy? Paano na ang pag-aaral mo? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi ko tuloy malaman kung alin sa mga tanong nito ang una kong sasagutin. Don't worry, naging maayos naman ang buhay ko simula noong umalis ako sa poder nyo, iyon nga lang kailangan ko munang huminto sa pagpasok ng school dahil sa mga personal na kadahilanan. Nakangiti ko ng sagot sa kanya. Are you sure? I mean, pwede kang bumalik sa amin kung gusto mo. Lalo na ngayon at napapabalitang kung sino-sino na naman ang mga babaeng pinapatulan ni Dominic. Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na magtaka paanong bigla na lang nasama sa usapan namin si Dominic. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. Tinitigan muna ako nito bago sumagot. Hindi ba't sa kanya ka sumama? Kaya nga bigla ka na lang nawala eh. Kaya nga kahit anong hanap namin sa iyo hindi ka namin makita-kita dahil itinago ka niya. Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Ano ba ang gusto nitong palabasin? Na may intimate relationship kami ng pamangkin ko. Sabagay, wala silang alam sa kung anong relasyon ko kay Dominic. Kung ano ba talaga ang pagkatao ko. Hindi din nila alam na natagputan ko na ang tunay kong pamilya. Ano kayang magiging reaksyon ni Trixie kapag malaman nito na ang taong kinatatakutan niya ay pamangkin ko pala? Katulad ko, magbabago din kaya ang pagkakakilala niya kay Dominic or baka ito na mismo ang iiwas sa akin? Grabe kasi talaga ang trauma na idinulot ni Dominic noon kay Trixie. Imagine, si Dominic ang isa sa mga dahilan kung bakit muntik nang mapahamak si Trixie noon.
Trixie, I don't know kung sino ang nagbigay sa iyo ng idea na may intimate relationship ako kay Dom. But, isa lang ang masasabi ko, wala na akong lugar sa pamilya mo. Hindi ka dapat mag-guilty kung ano man ang nangyari sa akin dahil kahit na pagbalik-balik teren man ang mundo, malaki ang utang na loob ko sa pamilya mo at habang buhay ko yung ipagpapasalamat. Nakangiti kong sagot. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Bumalik ka na sa amin para maipagpatuloy mo na ang pag-aaral mo. Sagot nito. Malungkot naman akong napangiti. Hindi ganoon kadali ang lahat ng sinabi mo, Trex. Malaki ang nagawa kong kasalanan at wala na akong mukha na ihaharap pa sa kanila, sagot ko. Dahil ba nagkaroon kayo ng relasyon ni Kuya? Iyon ba ang pumipigil sa iyo? Tahasan itong sagot. Saglit naman akong natigilan. Yes, isang relasyon na hindi dapat mangyari sa pagitan naming dalawa. Kaya nga ako lumayo dahil wala na akong mukha na may haharap pa kina mama at papa, sagot ko. Hindi naman ito nakasagot. Hayaan mo na lang ako, Trex, alam naman natin pareho na hindi mo ako tunay na kapatid. Na hindi ako anak nila mama at papa. Masaya na ako sa buhay meron ako ngayon kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Hayaan mo, matutupad ko din ang matagal ko ng pangarap. Makikita mo, magiging doktor ako, nakangiti kong wika. Tinapik ko ito sa balikat bago ako tuluyang naglakad palayo sa kanya. Ilang beses pa nitong tinawag ang pangalan ko pero hindi ko na siya pinakinggan pa. Wala nang dahilan na pag-usapan pa namin ang mga nangyari na. Pagod ako dahil sa dami kong dinaluhan ng mga meetings kaya naman halos paliparin ko na ang sasakyan ko pauwi ng mansion. Mabuti na lang at hindi pa masyadong rush hour kaya naman wala pa ako masyadong nakakasagupang traffic sa kalsada. Pakiramdam ko robos lahat ng energy ko sa pakikipag-usap kong kani-kanino. Alam kong hinihinti ako nila mama at papa ngayon sa mansion. May importante daw silang sasabihin sa akin kaya naman nagpumilit talaga akong makauwi na kaagad pagkatapos ng sunod-sunod kong meetings. Nakahinto ako sa isang stoplight dito sa Alabang kaya wala sa sariling napalingon ako sa katabing sasakyan. Hindi tinted kaya kita ko kung sino ang nakasakay sa loob. Hindi ko maiwasan na mapakunot ang noo ko nang mapansin ko ang babaeng nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan. Tanging driver at siya lang ang nasa loob ng kotse kaya naman hindi ko maiwasan ang pagkabog na dibdib ko. Francine, hindi ko maiwasang bulong. Hindi ako maaring magkamali. Kahit na hindi ko nakita ng buo ang mukha nito dahil naka-side view ito, alam ng puso ko na siya iyon. Kung ganoon nandito lang siya sa paligid. Kailangan ko lang talaga gumawa ng extra effort para matagpuan siya. Tulala akong nakatitig sa katabi kong sasakyan hanggang sa napansin ko ang pag-usad niyon. Sunod-sunod na malakas na busina sa likuran ko ang narinig ko kaya bigla akong nagising sa pagkakatulala. Kaagad kong pinaharurot ang sasaktan ko para sundart ang kotse na katabi ko lang kanina, hindi pwedeng mawala sila sa paningin ko lalo na at si Francine ang nakasakay doon. Matagal ko na siyang hinahanap at ayaw ko nang sayangin ang pagkakataon na makita siyang muli. Pilit kong hinahabol ang kotse kaya lang mukhang may mga convoy ito. Hindi ako makalapit dahil may ibang mga sasakyan na nakaharang sa pagitan ko hanggang sa tuluyan na itong nakalayo sa akin at napansin ko na lang na lumiko na ito sa kabilang bahagi ng kalsada. Hindi na ako nakahabol pa dahil alanganin na din ang pwesto ko. Wala sa sariling naihampas ko na lang ang mga kamay ko sa manibela dahil sa matinding frustrations. Pagkakataon ko na muling makita si Francine pero nasayang lang. Pero hindi bale kahit papaano sapat na sa akin na malaman na nandito lang pala ito sa paligid. Kukontakan ko na lang siguro ulit ang mga kilala kong investigador para matulungan akong matrace ang exact location ni Francine ngayon. Mabilis akong nakadarating ng mansion. Naging tuloy-tuloy naman ang biyahe ko at naabutan ko pa si mama na nasa garden. Abala ito sa kakacheck sa kanyang mga halaman kaya kaagad ko itong nilapitan at hinalikan sa pisngi. Ang aga mo yata ngayon anak ah. Kaagad na wika nito sa akin. Saglit akong natigilan sabay sulyap sa suot kong relo. Maaga kaming natapos sa meeting Maria. Siya nga pala si Papa, nakauwi na ba? Tanong ko. Kaagad itong umiling. Hindi pa. Usually, 4 PM ang dating niya dito sa mansion. Gusto mo bang ipaghanda kita ng mamimerienda? Sagot nito. Kaagad akong amling. Busog pa po ako. Magpapahinga na lang po muna ako sa kwarto habang hinihintay siya. Teka lang po, tungkol saan daw ang pag-uusapan namin? Tanong ko.
Kaagad na amling si Mama. Hindi ko din alam. Wala naman siyang nababanggit sa akin. Siya nga pala iniimbitahan tayo sa binyag ng anak ni Micaela. Parang gusto kayatang kuning ninong, sagot nito. Natigilan naman ako. Oo nga pala si Mika. Katulad ng sinabi nito sa akin noon hindi na nerehistro ang kasal namin. Hindi din ito nabanggit kahit kanino kung sino ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Of course hugas kamay si Papa Enzo sa nangyari sa kanyang anak. Wala din daw silang kamalay-malay na nagdadalantaw na si Micaela bago kami ikinasal. Noong una ako pa ang pinaghinalaan na baka ako daw ang tatay. Wala naman daw silang napapansin na lalaki na aali-aligid sa kanilang anak dahil hospital at bahay lang naman daw ito. Ito namang si Mika ayaw magkwento. Ayaw din ituro kung sino ang ama para iyon ang kulitin ng tatay niya. Wala na din naman akong pakialam. Basta ang alam ko sa sarili ko, never na may nangyari sa aming dalawa kaya malabo na ako ang ama ng batang iyon. Bakit ako pa? Alam naman po nila na simula ng pilit na pagpapakasal namin ni Mika naging ilag na ako sa pamilya nila. Sagot ko, narinig ko pa ang marahan na pagbunong hininga ni Mama bago sumagot. Nasa sa iyo na ma'am kung papayag ka or hindi anak, sagot nito bago muling itinon ang atensyon sa mga halaman. Marahan akong napabuntong hininga at akmang hahakbang na palayo sa kanya nang muli itong nagasalita, wala ka pa rin bang balita tungkol sa kanya? Mahina nitong tanong. Muli akong humarap dito at kaagad kong napansin ang lungkot sa mga mata ni Mama. Muli akong napabuntong hininga. Sino po? Tanong ko. Charles, alam mo ang ibig kong sabihin. Alam kong hanggang ngayon hinahanap mo pa din siya, Sir Francine. Malungkot na sagot nito. Natigilan ako. Pilit din namin siyang hinahanap anak. Pero wala talaga Basta na lang siyang biglang naglaho. Parang gusto na nga ng papa mo na paimbestigahan ang Dominic na iyon. Hindi ba siya ang last na sinamahan ni Francine? Nakakatakot isipin na baka tuluyan ng napahamak sa mga kamay niya si Francine. Mahaba nitong wika. Bakas sa boses nito ang matinding pag-aalala. Namumula na din ang mga mata nito palatandaan na nagpipigil ito sa pag-iyak. Hindi ko naman maiwasan na may kuyam ang mga kamao ko. Kung alam mo lang, gusto kong humingi ng kapatawaran sa kanya. Sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko noong last na pagkikita namin. Kaya sana, matagpuan na natin siya, mahina nitong wika. Hayaan nyo na lang Maria. Gumagawa din naman po ako ng paraan para mahanap siya, sagot ko. Ginamit ko ang pinakakaswal kong boses. Alam kong habang tumatagal lalong kinakain ng konsensya si Mama dahil sa mga nangyari noon. Sana nga Charles dahil hanggat hindi natin siya matatagpuan, hindi ako makakuha ng katahimikan ng kalooban. Araw-araw akong hindi pinapatahimik ng konsensya ko dahil sa ginawa ko sa kanya, sagot ni Mama kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata.